Ako si Lila, dalaga, senior citizen, single, unsatisfied. Anyway, gusto kong bahagi dito yung karanasan ko about intimacy. Late bloomer kasi ako dahil I fell in love at 40 years old. Pero late ko kasing na-discover na in order for me to be attractive to the other, dapat nagre-reach out muna pala ako. Pero late ko yan siya na-discover. Issue ng babae na parang sumasagi sa isip na ang tanda ko na ba't wala akong karelasyon. Actually, hindi ko parang feeling ko, hindi ko naman talaga kailangan. Kasi pag nagbabasa ako ng aklat, kagaya ng kay Thomas Merton, may magaganda siyang points about life na tungkol sa katotohanan. Para bagang nasa langit na ako, minsan with matching tears pa, umiiyak pa ako sa tindi ng deep na delight and joy for home truths, maybe ang term dyan, hindi ko masyado for example, meron siyang sinasabi niya, ang katawan ni Kristo daw is a body of broken bones. We are a body of broken bones. Na dahil kahit hindi siya putol, kasi broken siya, the fact na magkatabi ang bone na broken, masakit talaga. So, ibig sabihin, sa community, dahil you are part of a community, kahit wala kang gawin, masakit talaga kasi broken siya eh. So, brokenness bring pain. So, yung mga ganun na mga ni Thomas Merton, and then, minsan kunikwento niya pa yung paano siya nag-start na maging convert siya eh. Dahil palaboy siya, pero he was an intellectual, no? Ano siya eh, yung writer siya sa kanilang school organ sa Columbia University ba yun siya? Cannot remember. Anyway, parang feeling ko hindi ko kailangan ng lalaki. At kapag hindi ako na yung what do you call this? Hindi ko bagay yung siya hinahanap na relasyon. Until one day, meron akong kasama sa mission na na-witness ko yung masasabi ko parang love affair niya sa kanyang boyfriend baga. Christmas yun. And then, sabi niya sa akin, kasi magkasama kami we were assigned to Lawag City, no? Ako nga pala ay taga Davao, pero nag-missionary ako, nag-lay missionary ako ng Philippine Catholic Lay Mission. So, nagkaroon ako ng partner na assign kami sa Lawag. Then, isang Christmas na yun, sabi niya, alam mo Lila, na naginip ako sa aking kaibigan na boyfriend niya talaga. Sabi niya, meron siyang sinusulat. Sinusulat niya, puro I love you, pero iba-ibang lingwahe. Remember, ito yung mga middle 1990s. So, wala pang cellphone, malayo ang Davao, kasi taga Davao din yung kanyang boyfriend. So, ang Lawag is nasa north. Parang, ang pinaka-quick noon na messages, mga telegrama. Anyway, sabi niya, na naginip daw siya. Naku, mga 3 days after, nakatanggap siya ng Christmas card. Ay doon pala sa panaginip niya, sabi niya, nasa likod siya ng kanyang boyfriend, nakikita niyang sumusulat na puro I love you, I love you, I love you, puro I love you, pero iba-ibang lingwahe. 3 days after na nakwento niya sa akin, may dumating siyang Christmas card. Nandun talaga ako nung makuha yung Christmas card, nandun ako nang ibigay ng kartero. Nung pinuksan niya, Christmas card siya na parang puro I love you na iba-ibang lingwahe. I really was stunned. Pero sabi ko, imposible naman na wala naman kaming telepono doon. Tapos magkasama kami.
So, imposible na makwento nung aking partner yung kanyang panaginip dun sa kanyang boyfriend na para gawin ng boyfriend niya yung kanyang panaginip. Sabi ko, hi, it seems like this is another level of relationship na you can connect with the other spiritually. And for me, astounding and kamangha-mangha na magkaisa ang kanilang utak. Panaginip, tas nangyari. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko rin may ganito. Kasi, as I said, hindi ko na kailangan sana eh. Kaya sabi ko, pero may mga events pa yon na parang 36 years old na ako eh. Parang gusto ko na rin talaga magkaroon ng intimate friend. Pero hindi ko lang siguro na-admit until na kita ko yung aking mission. Yun ang nangyari na-witness ko talaga. Yung nangyari sa aking partner in mission. Kaya, ang ginawa ko kasi, na-assign ako sa isang parokya na Lourdes ang patron. Kaya, luhod-luhod talaga ako dun. Sabi ko, Mama Mary, parang gusto ko nang pala magkaroon ng kaibigan. May iyak pa ako noon. Anyway, tawag nito, 3 years after, nagkaroon ako ng kaibigan. Na-meet ko ngayon ng isa kong, for me we are still, anyway, hindi naman na, magkahiwalay naman na kami kasi, I love mission more than anything else talaga. Ngayon ko yun nakikita talaga na hindi ko padala siya pwedeng ipagpalit. Kaya nag-hesitate pala ako noon na pumunta doon kasi siya, foreigner siya eh. Nag-hesitate kasi hindi alam kong at the back of my mind or sa kaibuturan ng aking puso, hindi yun ang talaga ang priority ko. Ang nakakatuwa pala pag ipinagdadasal mo yung isang bagay. For example, ako, I was looking for straight ako eh, na kaya ang sa akin, ang opposite sex talaga. So, lalaki talaga ang gusto ko na friend. Pag pinag-pray pa pala, nakakatawa kasi ang nangyayari. Every time na meron parang nakasama kong lalaki, since that prayer sa Lourdes, sabi ko, Lord, ito na ba? Parang ganun. Pero I mean, may nakikita kong parang hindi talaga ito pwede. Kaya anyway, nangyari in 1999, I took a course sa isang international school na marami kami. There were 66 of us, I think 64. We were coming from different countries. Tama ba yun in English? So, 22 countries, so iba-iba. At ang nakita ko doon na technique pala na hindi naman siya yung inisip ko, parang it just came to me. Yung aking desire to help others baga. Kasi 22 countries, nasa Philippines yung school. Ang feeling ko I was the host in that class, in my class, no. Kasi nakikita ko yung lungkot ng aking mga kaklase kasi ang mga courses kasi doon, live-in kasi, no, may mga kami talaga, may mga rooms talaga kami, no. May mga hostels for students. Each of us, isa-isa talaga yung mga rooms namin. Ang ganda, siyempre, nasa loob ito ng malaking university, kaya ang ganda na talaga ng accommodations, no. Pero malungkot yung mga classmate ko. Naririnig ko minsan sa gabi, tumutugtog sila ng gitara. Kasi 1 month, minsan may 3 months na course, may 8 months na course. Tapos malayo sila sa pamilya. Para bagang I exerted extra effort baga to make my classmates welcome. Na parang natural lang yun sa akin kasi medyo may pagka-entertainer din ako. Tapos, anyway. Yung pala,
that made, yung una, ang feeling ko, ay hindi talaga, aside from, I did not, I don't know, denied siguro yung feeling of, ay yung, ano, na magkaroon ng kaibigan na lalaki or boyfriend, ganyan. Pero parang ang ano ko is, tawag nito, yung, may feeling ako na hindi ako attractive. Tapos, minsan ang feeling ko pa parang, pag for example, meron akong kaibigan na may gusto ako sa isang tao, meron namang ibang mas gusto niya, tapos ako lang ang chiwari-wari ba, parang, nandito ako sa, I was not, so hindi naman ako hindi ko naman yung type na, mang, mangakit ng may, ano na, mas kaibigan na, hindi ko yun, ayoko nun. Kung gusto ko man, kasi gusto ko yung, ah, relasyon na pangmatagalan, hindi yung parang panandalian lang. Siguro kasi sige akong basa ng mga libro, mga romantic books noon, kaya siguro yung idea ko, parang ideal ko ay mga nasa libro na hindi naman totoo yun, di ba? Pero at the same time, yung sa parents ko, kasi maganda yung relationship ng parents ko, ina-idolize ko yung kanilang, pati yung courtship days nila, kaya gusto ko yung ganun na, yung, yung totoo na ugnayan, yung, anyway, my point is, yun pala sabi ko, I am attractive kasi I started to give, no? I started to love, mamahal, nag-concern, ganun. Tapos may mga nangyayari doon kasi ang iba doon nagtitake ng mga thesis, ay kasi mga masteral yun yung school na yun, pwede you can, mga master's degree ang iba doon. Ang sa akin kasi, I just took it as a refresher course, no? Parang short courses lang yung kinuha ko sa. Pero anyway, yung isa doon, tinulungan ko sa kanya. Sabi ko, ano yung paper mo? Patingin nga kasi nakita ko siya naglalagay ng kanyang paper doon sa box ng professor niya, na teacher din namin. Sabi ko, patingin, anong content niyan? Sabi niya, kasi nga partner. Na makita ko kasi nga foreigner. Aray, ano ba ito? Parang kulang ng mga prepositions, mga ganyan. Sabi ko, do you want me to make some, ayun lang, mga light corrections lang, editing lang ng grammar, ganyan. Kasi yung content, hindi ko naman alam yun. Tapos yun, doon nag-start. Naging magkaibigan kami. At, yun lang ang ano, hindi ko naman yung sinasadya kasi nakalimutan ko na yung prayer ko na, meron pa rin kasi, pero hindi siya yung talagang pinupursigi ko talaga, etc. Na parang I stumbled on it in a way, no? I stumbled and I started to feel attractive when I started to care for others. Yun lamang po. Thank you.